po! Hi! Pare pa tayo naka-white. I love diba? it! Hello! Hi, Miss Tony. Nice to meet you po. Actually po, Miss Tony, meron po akong tampo kay God. Your mother was diagnosed. Mayroon po siyang bipolar depression. Si mommy kasi tsaka si daddy, maano talaga sila, mabigat yung kamay. So si mommy, she would lash out na nanakit po talaga siya physically. Kasi si kuya din po, bipolar din siya. So, ang hirap, di ba, Miss Tony? Kuya ko bipolar, mami ko bipolar. Dinidyuhan niya ako while taking a bath. Naked? Tapos, yes, naked. Tapos, si tita po, ninawagan ako. Sabi niya, sabi ni Pe, patay na si Daddy. Nanawagan na naman ako. Patay na daw po si Mommy. Why did God allow this? May nalaman ako na nagvi-vision board ka? Yes! Oh my gosh! Yung mga manifesting, mga ganon. Yes! And alam niyo po kung ano nasa vision board ko. Ah. Maniwala po kayo or hindi, kahit mag-send pa po akong picture kay Ate AG para makita niyo. Nandun po yung Tony Talks, tapos in-edit ko po talaga siya. Oh, bakit mo gustong i-share yung story mo? Yun, kasi anong gusto mong malaman ng mga viewers at saka yung mga sumusunod sa'yo? Gusto ko po malaman nila na marami po akong pinagdaanan growing up. Like, people would think kasi na sobrang swerte naman niya. And siguro nga, sobrang swerte ko kasi nagigising po ako na I don't need to worry what I'll eat. Sa school naman, wala akong problem. Like, everything was handed to me growing up. Paano mo i-describe yung life nung bata ka? It was very dysfunctional. Parang growing up, hindi ako masyadong naka-feel ng love sa parents ko. Parang yeah, they're there, they provide for us. Pero laging may away, laging, parang may kulang eh. Parang lagi silang wala. Your mother was diagnosed. Yes, mayroon po siyang bipolar depression, ganun po siya. Kailan nyo lang nalaman So I think kailan ko lang nalaman, siguro 2018, 2019. So like recent ko lang nalaman na, kaya pala na may gantong tendency si mommy kasi diagnosed pala siya with bipolar. Ano ba mga tendency ng mami mo noon? Grabe siya mag-lash out. As in parang two different person. As in, sobrang ano nga lang ng pagitan sobrang short lang ng pagitan. Parang nagsasnap agad? Yeah, nagsasnap agad. Tapos after that, magiging okay ulit siya. Paano yung snap? Si mommy kasi tsaka si daddy, maano talaga sila, mabigat yung kamay. So si mommy, she would lash out na nanakit po talaga siya physically. Like, I would go to school na meron akong pasa-pasa, ganyan. Tapos, yun, kahit sa taping, meron ako dito malaking pasa. Hindi nga po makalimutan ni Blight yun kasi, as in, parang kinaladkad talaga ako ni mommy sa stairs. Naging rebelde ka ba na teenager? Yung you'd say, Feeling ko naging rebelde ako kasi siguro growing up, strict po kasi yung parents ko. Like, bawal kami lumabas, bawal kami mag-commute, sobrang protective po kasi ni daddy. So, parang, ang naging friends ko lang talaga growing up were my school friends, ganyan. So, hindi talaga ako exposed. Sa labas? Yeah, hindi Parang po talaga. sheltered, ganun? Yes, sheltered po talaga kami ng mga kapatid ko. pero nung bata ka, kung babalikan mo yung marriage ng mommy and daddy mo, happy marriage Hindi ba po. ang na-witness mo? Ayun, hindi din. Hindi happy marriage. Ano yung na-witness mo sa parents mo? Sobrang lagi po silang nag-away. As in, sa harap. As in, Yung haaway na sigawan, gano'n? Yes. Actually po, mas malala na witness ng kuya ko. Like, ayun talaga, grabe na witness niya yung pagkakaladkad ng kabit ng
daddy ko. Tapos, Kinaladkad ng nanay mo yung kabet. yes. Saan? Sa bahay nyo? Sobrang tapang po kasi ni Mommy. So, pumunta dun si Mommy Saan? sa bahay ng kabit. Tapos, nahuli niya si Daddy. Nandun? Tapos, hindi, yun din po pala problema kay Mommy. Like, gusto niya na nawi-witness namin yung galit niya. Bata pa lang po kami. Hindi niyo ma-process. Yeah, Ba't nandun ng kuya mo sa bahay ng kabet? Sinama ni Mommy para ma-witness. As in, Nagsama? yes, malala po sila mag-awit. I think growing up din pala, parang sobrang lala po nila mag-awit. As in, tutukan ng baril, gano'n. Na-witness. nag-away? Yes, opo. Anong ginagawa niyo pag malalang away ng mami at daddy niyo? Umiiyak lang po. Tapos the next day, magiging okay kasi pinapag-shopping kami. So parang ganon. Parang kaya feeling ko kulang ako sa love kasi parang ang way ng pag-love ni daddy parang, or ni mommy, pag-treat ng pera, ganyan. Material things. Yes, material. So, Opo. hindi na-cure or na-process yung hurt talaga na pinagdadaanan because the Yes. marriage was broken. Yes. Actually, my parents are not married eh. So, Pero paano ang matagal. setup? Yung setup, nandun kami sa isang house, as in sama-sama kami sa isang room. Tapos, parang bumigay na lang si mommy kailan lang. Like, before the pandemic, doon na lang talaga siya umalis na. Kasi hindi niya nakaya si daddy. Paano mo parang lesson din to sa ating mga parents na nanonood and listening to the stories of Gen Zs? Diba nabasa natin yun, that if you do not heal from your childhood Yes. pain and trauma, you will pass it on to your Opo, children. yes. Diba? Kasi kung hurt ka, ang tendency mo, i-hurt din yung mga tao sa Hurt people. Yes, di ba? oo. So parang ganun ang na-witness mo sa parents mo. Dahil wala kang naalala na happy. Yeah. As in, actually, if people would ask me when I was young kung anong wish ko, kahit wala kaming pera, basta masaya yung family ko. Yun yung wini-wish ko talaga, yun yung pinipray ko po. Hindi kailangan maging mayaman. Basta Yes. nagmamahalan lang si mommy and daddy. Yes. Masaya yun na po. yung mga anak. Hindi ba totoo yun? Mafe-figure out mo lang ang parents mo once you're an adult. Yes, totoo. Kaya hindi po ako magalit sa kanila kasi first time din nila maging parents eh. When you operate from a place of hurt, yun ang feeling ko, di ba? Yes. Opo. Kaya ganun nangyari sa mommy. Yes, She was yes. operating from a place of hurt. Yeah. Imagine if she was loved properly. Yeah, I know. Imagine if there was so much love that was given to her by the husband or your dad. Parang can you imagine she will operate from a place of love. I know. And then she can love the kids properly. She can show you what true love is, what love is all about. Kaya hindi mess up yung idea mo ng mga lalaki when you get into relationships. Yes. 'Di ba? Kasi hindi naging okay yung mga relationships na pinasok mo. Opo, hindi po. Kasi messed up na yung vision mo about men. Totoo, grabe. And parang nagkikrave po talaga ako ng pagmamahal. Nakukuha ko naman yun kay mommy, pero kasi parang kahit yung love niya kasi sobra, pero yung hurt din, sobra din eh. So parang ang hirap i-process nun lahat. So, sobrang sakit talaga growing up. Kapag hindi mo na-experience kung ano yung totoong klase ng pagmamahal, you will settle for less Yes. when it comes to relationships. Yes. So may mga relationships ka na you were not treated well? Ay, lahat po, Miss Tony. Lahat. Ayun na, lahat ng ex mo? Opo, lahat. Paano ang treatment nila sa'yo? Tapos na pinapayagan mo lang? Linoko po ako, pero paulit-ulit akong bumalik. Tapos, Niloko is ng babae? ng babae. Tapos, ako nagbabayad ng mga dates. Tapos, bayad ng bahay, ng renta, gano'n. Ikaw ang nagbabayad? Bakla po ako magmahal, Miss Tony. Actually, growing up, kulang talaga kami sa guidance. Sobrang kulang namin sa guidance. As in, Doon tayo nagkulang. yes, zero. And actually, ngayon talaga, sobrang love ko si Kuya. Sobrang proud ako sa mga small achievements niya. Pero growing up, hindi naging okay yung relationship namin kasi paano ko ba sasabihin? Pero, SA po ba yun? So, dinidyuhan niya ako while taking a bath. Naked? Tapos, yes, naked. As in, Ilan hindi taon ko ka alam. nun? I think I was 13, 14. Alam mong binibideo ka? Hindi po. And then, he took a video of me.
And then he sent it to his friends for, I don't know, for money, for, di ko alam eh. For fun? For fun. I don't know, Miss Tony, hindi ko Paano mo alam. nalaman sinend niya sa friends niya? Nakita ko na habang kinakalikot ko, sabi ko, Kuya, borrow phones. Kinalikot ko, wala lang. Kasi may mga game siya eh. Tapos nag-open ako ng messenger. Tapos nakita ko, ayoko pa pumaniwala, pero CR namin to ah. Tapos nakita ko, oh my God, katawan ko. Sabi ko, Kuya, what's this? Tapos hindi siya makasalita. Tapos sabi niya, I'm sorry, Bea. Tapos sabi ko, tapos nagwawala na po ako, Miss Tony. Kasi nagwawala na talaga ako. Sobra ako nagwawala. Tapos yung tito ko nagwawala na din. Sabi niya, bakit mo ginaganyan kapatid mo? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Tapos hindi na po siya makaimek kasi parang siguro na-realize niya na mali din ginawa niya. Kasi umalis siya to the point na nag-worry lahat. Kasi baka kung ano gawin niya, baka... Kasi si kuya din po, bipolar din siya. So, ang hirap, di ba, Miss Tony? Kuya ko bipolar, mami ko bipolar. So, ang hirap talaga growing up. Tapos, na next day naman, bumalik siya. Tapos ako, iniyak ko na lang lahat. Actually, Miss Tony, ngayon po, okay na ako eh. Kasi sobrang nangingibabaw yung love and forgiveness ko. Paano mo siya na-forgive? May ginawa pa ba siya sa'yo? Actually, parang yun na yung last. Pero before that, I saw the signs na ayoko, dinideny ko lang, and my mom knew it. She didn't tolerate it kasi pinapalayo niya na ako kay kuya. Parang sinasabi niya, huwag ka mag-shorts, kanyan, huwag ka mag-skirt. Kasi every time na nagsusot ako ng maikli, actually, pinipicture ni kuya pa kunwari, ganun eh. Tapos, pagkatulog ako, hinahawakan, oh my God, tapos nagagalit ako, parang nagigising ako na, oh my God, don't do that. Hinahawakan ka inappropriately? Yes. Paano matitigil yun? Palaban din po kasi ako. Sumisigaw talaga ako to the point na parang may makakarinig sa amin. And si kuya kasi growing up, he was lonely then. He was depressed. Parang lalaki eh. So parang nag-crave din siya ng female validation siguro. So parang feeling ko, nalabas niya sa akin yun. Pero yun nga, the next day, parang bumalik si kuya. Tapos, tinatanong na nila, sabi ng family ko, sabi ng mom ko, dad ko, Bea, gusto mo ba ipakulong si kuya mo? Tara na, pablotter na natin. Ganyan. Sabi ko, hindi po, wag na. Ipa-check niya na lang si kuya kasi feeling ko if normal naman siya or hindi kami ganun lumaki na kulang kami sa love, feeling ko hindi niya naman gagawin yun. Nag-usap na kayo ng kuya mo about it? Yes, nag-usap na kami and I feel like kasi I've been holding it so parang gusto ko nang set free yun eh. Kasi love na love ko pa rin yung kuya ko and after that incident wala na po nangyari. Sobrang bumawi po siya sa akin like in ways that he could. But would you say nag-heal ka na from that? I think Miss Tony, nag-heal na talaga ako from that. Pero siguro meron pa rin akong pagtampo sa kanya kasi hindi ko talaga alam anong ginawa ko para gawin yon. Pero like looking back, hindi na sumisikip yung dibdib ko eh. Like kasi before talaga, nung hindi pa ako okay, every time I think about it, hindi ko nga siya maisip eh. Like as in, sumisikip talaga dibdib ko, nanginginig ako. Trauma po talaga. Ito Trauma yung po. sinasabi nilang PTSD, di ba? I think, Post-traumatic stress disorder. you know what, Miss Tony, I never got checked for it. Siguro baka dapat magpa-therapy ka din, I no? feel like, Diba? yes. Kasi talk therapy, when you talk about things that happened to you in the past, it liberates you, it frees you. It also gives you a sense of perspective na, okay, when I talk about it, may mga realization ka, diba? Yes, I've yes. done this or now moving forward, ito na ang gagawin ko. That's the purpose of talking about the Yes, experience. It yes. also helps you heal. But eventually, yung parang to fully cope and to be whole again, parang kailangan ng step-by-step process to help you. Yes. Paano mo na-handle yung pag-pass away ng daddy and ng mommy na magkasunod na year? Actually, hindi nga 1 year eh. 5 months. Oh my gosh, months. 5 months po, Miss Tony. Paano mo hinandle yun at a young age you lost both your parents? Hindi ko po siya hinandle ng well, Miss Tony. As in, lahat ng nagre-remind sa akin about my parents, hindi ko hinarap.
hindi ko po talaga hinarap. Ayoko pong harapin. So, Paano sinabi sa'yo na wala na yung daddy mo? na-hospitalize si daddy. Pero lagi siya nako-hospitalize. So, nakampante ako na, okay lang to, wala to. It's just another hospitalization. The day before po, nag-video chat kami ni daddy. Tapos pinapakita ko pa sa kanya yung binibake ko. Sabi ko, Daddy, oh, look, oh. May binake ako. Sabi ko po, sorry, Miss Tony. Sabi ko sa kanya, magpagaling ka, Daddy, ha? Kasi titikman mo pa yung binake ko. Alam kasi ni Daddy na mahilig ako mag-bake. The next day, si tita po, nilawagan ako. Tapos alam niyo po yung sabi niya. Sabi ni patay na si Daddy. Kasi kinagano na siya. 10, 9, 8. Kina-countdown na po siya, Miss Tony. Tapos, ang sakit nun kasi sa call, like, I wasn't there. And it was COVID kasi. So, sobrang hirap. And then, actually, sobrang similar na nangyari sa mom ko. Nang yun na naman. Yung time na yun ako naman, nasa taping ako. Tapos na may nanawagan na naman ako. Tapos nung una, in denial ako. Like sabi, huy, mami mo, in hospital, na heart attack. Sabi ko, hindi, wala yan. Sabi ko, 5 months ago lang namatay daddy. wala yan. Tapos, ayun po, same thing. As in, same na same. Video chat, 10. Yung ganun po, 10, 9, 8. Tapos, ayun, sabi nila na patay na daw po si Mami. Parang okay na nga si Daddy. Parang ginawa ko na ngang motivation yung death ni Daddy. Kasi imagine niyo po, finals months ko yun. Pero humabol pa po ako sa pagiging dance lister kasi promise ko Daddy, may atinista ka na. Promise ko sa'yo, magiging dance lister ako. Tapos ginawa ko, kinaya ko. Pero nung si Mami, parang nag-shatter na po yung world ko. Sabi ko, ayoko na. Hindi ko na kaya. Ayoko na po talaga, Miss Tony. Parang gumuho po like right in front of me, gumuho yung mundo ko. And yung masakit po doon, Miss Tony, is hindi ko po nakita si Mami sa last days niya. Hindi ko din nakita si Daddy. Hindi ko man lang sila na-hug sa dying bed nila. Hindi ko man lang sila nasabi, Ma, kumapit ka. Dad, kumapit ka. Hindi ko po sila na ganun, Miss Tony. And sobrang sakit talaga, Miss Tony, kasi actually po, Miss Tony, meron po akong tampo kay God. Kaya, nung first time ko po kayo makita, noon po ako ready na, sige na nga, open ko na yung heart ko kay God. Kasi nakita tayo sa church. Yes. Opo, that's the first time ulit na I went to church. Pero hanggang ngayon po, kahit ino-open ko yung heart ko kay God, may mga questions pa rin ako na parang bakit ganun? Parang kailangan nila mawala para mag-bloom ako, mag-grow ako. Like, paano naman yung mga kapatid ko? Paano ako? Pero nung Ilang last taon day, ka nung namatay yung parents mo, back to back? 19 po ako, Miss Tony. Yun, so nung last day po, parang nandun kasi yung best friend ni Mami na priest. Tapos sabi ko, Father, why did God allow this? Bakit naman pati si Mami? Sabi ko, bakit? As in, galit na galit po talaga ako, Miss Tony. Di ba ang selfish na ang saya-saya ko ngayon, pero wala sila. Minsan, ang hirap din talagang intindihin ang mundo. Yeah. Anong ginawa ko? Yeah. 'Di ba? So, right now, sinabi mo na masaya ka. Yes. Bakit ka masaya ngayon? Masaya ako kasi okay na kami ng family ko. And
sobrang masaya pero umiiyak. Tears of joy yun. Ano Pag po happy. kasi, Miss Tony, parang lumayo talaga ako. Parang naging walang hiya, walang kwenta talaga ako sa family ko. Pero ngayon po, love na love ko po yung family ko. Dati po kasi lagi ako naghahanap ng love sa mga tao. Pero narealize ko, ako yung puno ng love. So why not just give it to myself and my family? So, lahat po ng decision na ginagawa ko, lagi kong iniisip yung family ko na parang I feel din kasi na I wasted so much time na lumayo ako sa kanila. Pero sa kanila lang din pala ako magiging okay. So, kung dati hinahanap mo love, in your life right now, ano ang hinahanap mo? Hinahanap ko ngayon is acceptance talaga sa nangyari po talaga sa parents ko. Kasi kahit na nangyari na siya 2 years ago, hindi ko pa rin siya matanggap. Pero I'm slowly getting there. Sabi nga nila, di ba, kapag nangyari yung or something that's very traumatizing, di mo makakalimutan yung pain. You'll just learn how to live with it. And siguro ganun ako ngayon na I'm learning to live with the pain, pero this time in a way na makakagrow ako. Nag-meet na tayo! Yes! Alam niyo po, tinext ko si Ate Eri. Sabi ko, hala, nakakahiya kay Miss Tony kasi para kaming close. Parang nung in-approach kita, parang kilala na kita, parang close Hindi, na tayo. kasi yun yung sa church. Opo. Nasa lobby ako. Yes. Tapos tinawag mo ako, di ba? Ate Tin ba tawag mo? Oo. Ate Tin! Ako naman sabi ko, ano kaya? Sabi ko, Ate Tin, nandiyan na po si Ate AG, di ba? Sabi ko. Tapos sabi mo, yeah, sa taas na. Nakakahiya, sabi ko. Tapos after doon ko po na-process na, ay, Hindi teka pa pala lang. tayo close. Oo, sabi ko, hindi na. Miss Tony, pwede ba tayo mag-picture? Oo naman. Ito yung picture ng mami Yes, daddy mo. Pati yung daddy mo. everywhere po, lahat ng achievements ko, Dala mo yan. dala ko to. Hindi ko makalimutan yung time na nanood kami ni Mami ng Starting Over Again. Naging bonding namin. Uy, yung bata mo pa nun! Yes, and umiiyak po ako noon kasi umiiyak din si Mami. And nakalaman ako ng word na closure. Ilang taong ka lang 2014? Grabe. 12, 11. Ha? 12 ka lang nun! Umiiyak po ako, Miss Tony. Nakarelate ka na sa starting Yes. over.